Oy, Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat po na nakatutok po sa atin, magandang araw po sa inyo. Itong si Sas, kilala nyo to, di ba? Si Sas Rugando Sasot, ito dati yung tinulungan ni First Lady, pero ngayon nagtataksil na sa taong tumulong sa kanya. So, bitter na bitter ito. Laki ng inggit nito kay PBBM. E paano, may party, may party na ibinigay yung mga kaibigan ni PBBM sa kanya. Galit na galit itong si Sas. Kasi daw pera daw ng taong bayan yung ginastos sa party na yan. At nag-perform daw kasi dyan itong Duran Duran. Actually, hindi ko kilala itong Duran Duran, pero sikat itong performer ka Coffee. At galit na galit itong si Sas. Kasi daw, ginastos daw ang pera ng taong bayan. Ito, marami siya mga post ka Coffee. Pwede siya puntahan sa kanyang Facebook page, yung Sas Rugando Sasot na ito. Sabi niya, Duran Duran, tinag niya yung Duran Duran, yung banda na yan. I know that it is included in your contract to keep this private concert very private. Kasi, kaya kayo nai-stress dyan kasi private, pinapakialaman ninyo. Masama bang magbigay ng party celebration para sa presidente? At hindi lang yan ka-Coffee, mamaya sumagot ang PCO, ang Presidential Communications Office. In fact, sunod-sunod yung activities ng presidente sa mismong birthday niya. Gasino ba naman na mag-celebrate siya at hindi niya gastos yan? Ang sabi ng PCO, yan po ay ginastosan ng kanyang mga kaibigan. At ito pa ha, ito Sasa, tandaan mo ito ka-Coffee. Kung gumastos ang Office of the President dyan, magre-reflect yan sa kanilang budget at sisilipin ng COA yan. Hindi mo ba naiisip yan? Sa tingin mo ba ganyan ka-TENGA ang Office of the President na ilalagay nila, o sige, 1 million birthday party of PBBM, kung di ka ba naman eng-eng, malamang hindi nila gagawin yan kasi alam nilang mafa-flag ng COA yan. Maraming kaibigang mayayaman na pwede magbigay sa kanya. Sabi nyo, napakayaman ni PBBM dahil maraming tagong yaman. Sabi nyo, bakit worried na worried kayo nagagastos ng pera ng taong bayan para sa party na yan? At birthday niya, ang ordinaryong Pilipino nga ay nangungutang pa para ipagdiwang ang birthday niya. O ito pa na presidente. At kahit hindi siya gumastos, marami siyang kaibigang mayayaman na maggagastos at karapatan niya ring mag-celebrate ng party niya kahit siya pa nga ang gumastos dyan eh. Afford niya yan, afford niya. Kaya kayo stress na stress, kayo mga DDS, halimbawa itong si Sas, kaya ka stress na stress kasi nangangialam ka ng may buhay ng may buhay. Sabi niya, Duran Duran, I know that it is included in your contract to keep this private concert very private. But we have GMA News and Rappler to confirm that you were flown to have a private concert for the birthday of Philippine President Bongbong Marcos. Ano? Pakialam mo ba? I-afford nila eh. Afford ng mga kaibigan ni PBBM eh. Si Duran Duran eh. Naka-8 pa yan dito sa Pilipinas eh. Please fact check, verify. So difficult to get pics and videos. Very demure, very cutesy. Very cutesy. Very exclusive. Pakialam mo ba? Kung exclusive yan, wala ka na dyan. Makokontrol mo ba yung mga kaibigan ni PBBM na mag-celebrate ng birthday? O sa isang hotel, Marriott daw ka-Coffee. Sa Marriott daw naganap yung celebration na yan. I-afford nila eh. Ano gusto mo? Sa Red Hotel. Diyan mag-celebrate sa Sogo. So clean, so good. Diyan mag-celebrate sa isang motel. Diyan mag-celebrate. Presidente, ang pinag-uusapan natin dito. Ay nako, kapag inggit talaga, pikit na lang ka-Coffee. Ito, marami pa siya mga post dito eh. Ayan Duran Duran. Ito, ayun yung tantara si Duran Duran ha. Ang binabanatan niya si Duran Duran kasi wala siyang mapipiga eh. Kay PBBM wala siyang mapipiga eh. At kapag hindi si PBBM ang issue niya, hindi siya magkiklik eh. Ito, may bago na naman siya post. Sabi niya, tinag niya na naman itong Duran Duran ka-Coffee. The Filipino people would like to know if you sang your 80s hit White Lines during your private concert for the Philippine President birthday, which Filipino taxpayers paid for. O 1. Bakit mo ipe-pressure si Duran Duran na i-confirm yan? Sino ka ba? Diba? Manager ka ba nila? Pakialam mo ba kay Duran Duran? O pinipressure niya ngayon si Duran Duran, i-confirm daw ba yan? Nag-perform ka ba itong 80s hit mo na White Lines? Pinerform mo ba yan sa isang private concert? Kaya nga private yan eh. Sabi niya, which Filipino taxpayers paid for. Nakasisiguro ka na pera ng taong bayan ang ginastos, ang pinambayad sa kanya? Asan ang pruweba mo? O sige, patunayan mo na tax ng bayan yan, na nag-issue ng cheque ang Office of the President dyan para sa talent fee ng Duran Duran. Sige, patunayan mo. Huwag kayong papayag. Ito pa, sabi niya ha,
2 hours ago, wag kayong papayag na di kayo a-attend ng Duran Duran private concert. Tingnan mo, kabastos naman talaga itong mga DDS na ito. Oh. Inano sila. So gusto niya, sumugod ang taong bayan dyan sa Marriott at makiparty dyan sa Duran Duran para sa birthday ni BBM sa Manila Ballroom ng Marriott Hotel. Pera nyo yan, mga taong bayan. Gusto niya sigurong pumunta at hindi siya naimbitahan. Kaya ibang tao na lang nandamay pa ito. Gate crusher, ang tawag natin dyan. Masyado kang pakialamera. Hala, lusob daw. Tingnan mo, ini-insight niya ang taong bayan. Lumusob daw dyan sa Marriott. Kayo namang mga taga Marriott Hotel, ito pa, nang-away pa ng mga taga Marriott, na mga empleyado, huwag kayong papayag na hindi mabulgar yan. Manila Marriott Hotel. Nako, yung secrecy, yung privacy ng mga guests pa ng Marriott Hotel, gusto pa i-compromise dito ni SAS. Wala ka ng galang. Wala ka ng respeto sa mga guests ng Marriott. Naman mga katulad ninyo yan, na walang class Tapos gusto nyo expose yung kanilang privacy. Pera nyo yan, pera ng taong bayan yan. Sige, asan niya yung proof na pera ng taong bayan yan? Hala, lusob mga taxpayers sa Manila Ballroom ng Marriott Hotel. Ongoing pa ata ang taxpayers paid concert ng Duran Duran for B-Day of BBM. Hindi na imbitahan kasi ito itong si SAS, kaya nanggagalaite ito. Sa tingin na dyan ka coffee. Itong mga tao talaga parang naging nature na ng mga DDS yan. Masyadong mga inggitera at pakialamera. Bakit? Hindi nyo na panahon? Laos na kayo? Wala na kayo sa limelight, kaya ngayon pumapapel kayo. Sige, galingan ninyo sa 2028 para kayo ulit makapwesto dyan. Presidente yan, ano gusto nyo? Magparty yan sa karinderya. Bukod dyan, nag-celebrate ito kasama ang taong bayan, ang presidente. Namigay ng mga regalo, ng libre ng hospital bills at kung ano-ano pa bago yung party na yan. Siyempre, kinakailangan din kasama yung kanyang pamilya at chosen friends. At pasensya na kayo mga DDS, pasensya ka na SAS, hindi ka kasama dahil ikaw walang utang walang utang na loob daw. Sabi nila wala kang utang na loob. Hindi naman kita kilala Pero nababasa ko sa mga kwento-kwento ng mga dati mong kasamahan, tinulungan ka ni First Lady, wala kang utang na loob. Sabi nila hindi ko alam totoo. I-confirm mo na lang yan. Kung totoo yan, na tinulungan ka, binigyan ka ng legal assistance ni First Lady. Tapos ngayon, ikaw nagtataksil. Wala kang utang na loob. Ay, nako. Ikaw mag-confirm yan. Di ko alam kasi kwento-kwento lang naman yan na mga kasama mo, may mga testimonya. Anyway, sige. Ang Presidential Communications Office nagsalita na po para pasinungalingan na naman itong mga actually hate speech ito. Malinformation ang term natin dyan nitong SAS. The President spent his birthday as just another busy day in the office with the same dedication to his job that has marked his presidency. Birthday na nagtatrabaho pa, hindi kagaya ng iba, birthday na nagli-leave. Wala namang masama doon kasi karapatan naman nila yan. Pero ang tinutukoy natin, si Presidente, birthday niya, nagtrabaho pa siya. Diba? Kasi kahit anong gawin niya, i-issue niyo pa rin I-issue niyo pa rin mga DDS kayong mga damuhong kayo He traveled hundreds of kilometers to grant farmers a condonation of their debts and gifted them with a new financing program that will boost farm yields and farmers' incomes. 1. Yung mga utang na mga magsasaka, binura. Ekes na yan. Para makarecover kayo, move on. Di nyo nababayaran yung mga utang na yan bilang regalo ng presidente. At may bago pong financing scheme para mapaganda po yung kanilang ani at mapataas po yung kita ng mga farmers. Regalo ng presidente yan. Mamaya, pag-usapan natin kahit saan pagaling yung regalo na yan. He ordered the payment of the bills incurred that day by qualified patients in third-level DOH hospitals. Yung mga bill ng mga pasyente sa mga third-level hospitals ng Department of Health, sinagot niya na. Wala na kayong babayaran dyan. Di ko alam kung sino nag-benefit dyan, ka-coffee. Baka may nag-benefit sa inyo. Libre na po yan. May bukod dyan sa mga pakain, ka-coffee, sa iba't ibang mga public hospitals, may mga pakain. Nakita natin mga Jollibee. Boxes of Jollibee. Pakain yan sa mga pasyente. Dalawa na. He opened the gates of Malacanang. Totoo ito. May mga video to. May mga pictures ito. Binuksan ng Malacanang, where food booths awaited people from all walks of life who came from near and far to greet him a happy birthday. Saan ka nakakita niyan? Binuksan ng Malacanang para makipag-celebrate ng birthday sa presidente. Sige nga. Nangyari ba kay Digong yan? Binuksan ng Malacanang. Hali kayo dito. Makikain kayo. Birthday ko.
Oh, saan ka nakakita niyan? O bakit hindi yan ang i-highlight mo, Sas? The President celebrated his birthday with his signature compassion for the needy and the sick, and his deep appreciation for the farmers who feed the nation. After, ito na ka-coffee ha. After a tiring day filled with official engagements, hapon na, he attended a party thrown by his old friends at a hotel in Pasay. Yan nga po yung Marriott. And to his surprise and appreciation, music was provided by Duran Duran. Naintindihan mo ba yon, Sas? Alam ko matalino ka. Pero hindi lang ikaw ang matalino. Kailan nangyari yung party na yan? After all those activities na inattenda ng ating presidente. Binuray yung utang ng mga magsasaka, binigyan ng new financing scheme para mapataas yung kanilang kita, sinagot yung hospital bills ng mga qualified patients sa level 3 hospitals ng DOH. Binuksan ang Malacanang para sa gusto mag-celebrate, nagpakain sa mga pasyente sa ospital. At kinahapunan, nag-organize ng party ang kanyang mga kaibigan. Again, old friends, ka-coffee, at hindi ka kasama dyan, Sas. Don't worry, hindi ka kasama sa mga kaibigan. At nagulat siya, pero na-appreciate niya pa rin na si Duran Duran ang performer. OP, ang gumastos dyan? Sige, sabi mo pera ng taong bayan yan. Ipakita mo yung proof na pera talaga ng taong bayan ang ginastos dyan. Diba, patunayan mo, hindi yung sisira ka ng sira at maninira ka ng maninira. Laos na kayo eh. Wala na kayo eh. Ano naman kung nag-celebrate? Ikaw ba gumastos? Ang OP ba ang gumastos? Pera ba ng taong bayan ang gumastos? Mga kaibigan niyang mayayaman ang gumastos. In fact, kahit si PBBM ang gumastos, may pera yan. Doon naman sa question nyo, may sinasabi pa si Sas na nagregalo daw sa mga pasyente ng libreng bill. At ayaw niya ata yan kasi pera din naman daw ng taong bayan yan. Diba? Di nakinabang naman yung mga pasyente dyan. Kahit pera pa ng taong bayan yan, nakinabang pa sila dyan. Teka ha. Mamaya, meron pa isa. May mga bago na naman siya mga post dito Sabi niya, nagagalit siya dito na nagbigay ng libreng bill. Teka, hinahanap ko lang ha. Libreng bill, ito. Sabi niya, pagkatapos kunin ang 90 billion unused funds ng PhilHealth, nilibre ni Bongbong Marcos sa mga pasyente ng hospitals gamit ang pera ng taong bayan para sa kanyang birthday. Kundi ka ba naman eng-eng? Sinong nakinabang? Mga pasyente. Anong klaseng pasyente? Mayayamang pasyente ba yan? Mga taga St. Luke's ba yan na pasyente? Hindi. Mga pasyente sa government hospital, ibig sabihin, hindi afford ang private hospitals. Kaya sa government hospitals, not at all cases, no? Pero usually, kapag pumunta ka sa gobyerno, may kakulangan sa finances. O sinong nakinabang dyan? Kahit na birthday ni PBBM, sabihin na natin, nagkataon na birthday niya. O sige, sabihin na natin, nagmukhang treat yan ng ating presidente. Libre niya sa mga pasyente. Si PBBM ba ang nakinabang dyan? Ano ba, bumango ba yung pangalan niya para manalo sa susunod na eleksyon? Tulad ng ginagawa ninyo? Hindi. Ang nakinabang dyan ang mga pasyente. Nilibre ang bill nila. Pakala mo ba? Kung nagkataon sa birthday ni PBBM, presidente siya Pwede nang gawin yun Kung magpresidente ka at pwede mong gawin kung anong gusto mong gawin. Ngayon, ito pa ha, ka-coffee ha. Laking inggit talaga nito ni Sas. Hindi ko to kilala pero parang turn off naman to. Ito, ang binibira niya nga raw ka-coffee, si Senator Grace Poe ngayon at si Chis Escudero. Sige, may pinost siyang picture. Yan, 6 minutes ago, habang nare-record natin itong video ka-coffee, 6 minutes ago, yan, may post siya. Kita-kita po si Senator Grace Poe at ganoon din po si Senate President Chis Escudero. Sana nag-enjoy kayo, Senator Grace Poe at Senator Chis Escudero, sa surprise Duran Duran concert for BBM B-Day. Nangingialam ka na naman Ba't hindi nyo kasi ito in-invite ka, Coffee? Talaga naman, Yung kasabayan mo, ang presidente ng Pilipinas, mag-birthday, #BBM, at nasa iisang hotel kayo, nag-celebrate. Isang malaking karangalan makasabay sa entrance ng Marriott Hotel ang dalawang senador na matitika, si Senator Grace Poe at si Chis Escudero. In-assume niya na pupunta dyan sa birthday. Sige, kahit, let's assume, sige, confirm, sabihin natin umatid dyan. Pakialam mo ba? Kaibigan siya. Di ba?
Yan ka na naman eh. Babalik ka na naman sa argument mo na pera ng taong bayan ang ginastos dyan. And then, asan yung proof mo na pera ng taong bayan dyan? Sinabi na ng PCO, ang nag-organize ng party niyan ay mga kaibigan ni PBBM. At kung naggumastos man dyan ng Office of the President, paano nila ililiquidate yan? Eh di mafa-flag ng COA yan, ipapabalik sa kanila kung di ka ba naman nag-iisip. At then, never gagawin ng presidente yan. Ng OP yan dahil naman sila eng-eng tulad ng ilan sa inyo mga DDS. Ay nako, pag inggit, pikit. Ayan na lang talaga, pikit na lang kayo mga inggitera. O siya, anong sa inyo dyan ka-coffee? I-comment ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo, pasuyin na lang ka-coffee, please. Subscribe po kayo sa ating YouTube channel. Kaya click nyo na rin ka-coffee yung notification icon at i-like na rin ka-coffee itong video na ito. Kung nasa Facebook, please, baka di pa po kayo naka-follow or naka-like sa ating Facebook page, ang ka-coffee, please like and follow. At i-like nyo na rin ka-coffee itong video na to. Alright, ako magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee, nasan man po kayong panig ng daigdig. Kapag inggit, pikit. O siya, bye-bye!